Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Nalungkot ako nang nagkahiwalay kami ni Christy sa panaginip ko. Kaya nang nagkamali ko, siya pa rin ang hinahanap ko. Hanggang ako ay lumakas at naisipan ko na tapusin ang paglilinis sa puntod ni Itay. Hanggang sa daanan ay may napulot akong larawan ng isang babae. At sinundan ako ni Shasha doon sa sementeryo at nag-alala rin. At nagkunuring magpapalipas para makausap niya ako. Minsan ay dinalaw ako ng kaibigan ko. Diyos ko! Ano bang ginawa mo sa kaibigan mo, Peter? Pagkatapatay mo. Inay, kailangan na maisugod agad sa ospital si Dong. Ayokong may masamang mangyari sa kanya. Dalianin niyo, Inay. Tumawag kayo ng tricycle. Oo. Sige, sandali lang. Huwag na. Ha? Pare Dong. Pare, patawarin mo ako. Okay lang. Masaktan tuloy kita. Pero hindi ko sinasadya. Naintindihan kita. Ang mabuti pa, pare, isugod ka namin sa ospital. Baka kung ano na yung masakit sa'yo. Huwag na. Ayos na ako. Nailo lang ako dahil sa lakas ng suntok mo. Kaya mo palang mag-boxing pa rin. Uulitin ko, pare. Pasensya ka na sa akin, ha? Hindi na kasi ako nakapagtimpi. Ang mabuti pa, pare, ihatid na lang kita sa bahay ninyo. Alam ko, medyo nahihilo ka pa. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Kuya, bakit ang ganyan ang tsura mo? Para kang nakipaglaban Kasi lupay-pay ka. Kagagawa ni Peter ito, Shasha. Sinuntok niya ako eh. Dahil lang sa napansin kong kinikilos niya. Sa mga kapitbahay, nahahalata na nila. Ano bang sinabi mo? Bakit nagalit si Peter at sinuntok ka niya? Tinawag ko siya kasi. Sinabi kong hindi ako naniniwala sinasabi niya na umibig siya sa kanyang panaginip ng isang babae. Nakakatawa, hindi ba? Kasalanan mo pala eh. Sana, wag mo na siyang pinagtawanan. Kung hindi ka naniniwala, baka sinabi mo pang nasisiraan ng bait. Talaga naman eh. Bakit niya siseryosohin ang panaginip niya? Na hindi naman magkakatotoo. Hinayaan mo na lang sana para hindi nagalit yung tao sa'yo. O tignan mo, napikon, kaya nasuntok ka. At kinampihan mo pa siya. Hoy, para sabihin ko sa'yo, huwag ka nang lumapit sa kanya. Dahil nababaliw na ang Peter na yon. Hindi totoo yung sinasabi mo, kuya. Nakausap ko pa kahapon eh. Matino naman siyang kausap. Kaya pwede ba, wag mo akong pagbawalan na pakiusapan siya, ha, kuya? Paano napunta sa sementeryo ang larawan ni Christy? May dinaro ba siyang kamag-anak niya? O kaya mahal sa buhay na namatay na? Sana sa lalong madaling panahon
ay magkita tayo sa personal para patunayan sa kaibigan kong si Dong na hindi ako nababaliw. Tama. Yayayain ko si Pare Dong para hanapin ang aking mahal. Peter, nandito ka pala sa harap ng bahay. Ano ba yung hawak-hawak mo? Kuwan po, inay. Napulot ko po ang larawan ni Christy. Ito po yung sinasabi ko na babae. Tignan niyo, inay, oh. Naku, anak. Nababaliw ka na sa babaeng yan. Hindi mo kilala. Pero napapanaginipan mo. Inay naman, parang naniniwala kayo na nasisiraan ako ng ulo dahil sa sinabi ko sa inyo na nagkaroon kami ng relasyon sa panaginip ko. Ewan ko sa iyo, anak. Sana, huwag mo nang pagtuunan ng pansin dyan. Dahil ang panaginip ay hindi totoo yan. Inay, hayaan lang ninyo ako. Dito ka masaya, kaya huwag ninyo akong pagbawalan. Pakiusap po, inay. O sige, wala akong magagawa kung yan ang gusto mo. Basta mag-ingat ka, anak. Huwag mong ibuhos lahat ang pagmamahal mo. Magtira ka naman para sa sarili mo. Para pag nabigo ka, hindi mo masyadong daramdamin. Opo, inay. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat, inay. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Aling Maria, dinalhan ko kayo ng niluto kong gulay. Pagpasensya na ninyo ha. Nako, magaling ka na magluto siya. Tinaganahan akong kumain pag may ibinibigay kang ulam dito sa amin. Salamat sa iyo ha. Sana makabawi rin kami sa ibang araw. Wala pong anuman, Aling Maria. Siya nga pala, nasan po si Peter? Pupunta sa sementeryo at magpapalinis daw at magpapapintura raw. Kung gusto mong makausap, bumalik ka mamaya at sabihin ko sa kanya na pumunta ka rito. Sige po, Aling Maria. Aalis na po ako dahil hindi pa tapos yung ginagawa ko sa bahay namin eh. Oo, Sige po, magpapaalam na Sige, po ako. salamat. Ay, naku, may mabuting kalooban si Shasha. Masipag din siya at mahinhin na babae. Gusto ko na sana siyang maging banugang, pero hindi ko naman pwedeng diktahan si Peter. Ayokong makialam sa pagpili ng mamahalin niya. Pero kung hindi siya pinapansin ni Peter, alam naman na magandang ugali niya. Sana gusto ko na rin siya na maging banugang si Shasha. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Saan ka na naman ang galing ha, Sasha? Huwag mong sabihin na nanligaw ka na naman. Kuya naman, iniinsulto mo pa ako. Sana wag mo naman sabihin sa akin yan para ayaw mo maging malapit ako kay Peter ah. Bakit? Hindi mo ba alam na umibig sa isang babae sa panaginip niya? Anong tawag mo doon? Hindi na normal ang pag-iisip nun. Hindi naman sa ganun, kuya. Talagang may ganun na nangyayari. Pero alam ko na may iisip din ni Peter na mali ang kanyang ginagawa. Hindi na magbabago ang isip nun. Alam, may plano siya na hanapin ang babaeng yun. Ha? Paano niya gagawin yun? Hindi niya alam kung buhay o kaya kaluluwa lang yung napapanaginipan niya, di ba? Ewan ko ba, tas taong yun? Kung paano na mahahanap ang sinasabi niyang babae. Siguro, nagpahula siya para malaman niya kung saan nakatira ang babaeng yun na kinalolokohan niya. Siguro naman, hindi niya mahanap. O di, kung hindi niya mahanap, kakalimutan niya at ibaling na lang ang pagmamahal niya sa iba. Ay, huwag lang matigas ang ulo mo, ha? Magganap ka ng hindi sira ulo.
para wala kang problema. Naiintindihan mo? Huwag ka lang umasa na liligawan ka ni Peter dahil hindi kayo bagay. Hindi. Nagugulila ako sa aking anak. Pero wala na siya. Kapiling na niya ang kanyang ina sa kabilang buhay. Ang hirap pala lang nag-iisa. Wala kang makausap. Para malibang naman sana ako. Ang mabuti pa uminom muna ko ng konting alak. Para makatulog agad ako at bukas pupuntan ko ang mga kumpare ko. Para sila ang hingan ko lang tulong para hindi ako maging malungkot sa buhay ko. Kailangan ko ng karamay sa aking pag-iisa. Alam mo pare, talagang totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ito, may larawan siya na natagpuan ko. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo yan? Doon sa cemetery mismo? Oo pare, kaya samahan mo ako na hanapin si Christy. At alam ko kung saan nakatira. Dahil may address sa likod ng larawan niya. Gusto ko nang makita si Christy sa personal. Pero pare, sa palagay mo ba, wala pa kayang asawa? O kaya nobyo ang babae yan? Wala nang pero pare. Hindi na importante kung may asawa siya. Basta gusto ko lang siyang makita. Halika na. Dalhin mo na, samahan mo ako. Huwag ka mang madali. Makakarating din tayo. Talaga yata baliw nitong kaibigan ko Anong sinasabi mo pare dong? Ulitin mo nga. Wala pare. Sige na. Halika na. Hanapin natin yung babaeng sinasabi mo sa panaginip mo. Naku, malapit na rin yata akong mahawa sa kabaliwan ng taong ito. Naloko na. Inay, aalis muna kami ni paring dong. May importante kaming pupuntahan. Ha? Saan ba kayo pupunta? Baka hanapin ni siya ang kuya niya. Para alam ko ang sasagot ko sa kanya. Saan kayo pupunta? Basta wag na ninyong alamin, inay. Para hindi papalpak ang lakad namin. Saka ko na ikukwento pagdating namin dito. Oh, sige. Pupunta na kayo. Sa bagay, kasama mo si Dog. Kaya hindi ako mag-aalala sa iyo. Pero mag-ingat kayo ha. Baka kung ano yung lakad ninyo. At huwag ka munang iinom ng alak para di ka makatulog doon sa pupuntahan ninyo. Opo, inay. Si paring dong na ang bahala sa akin. Kung may mali, sigurado na sasaway niya ako. Oo na, Peter. Para hindi ka makulit sa akin. Basta huwag kang gagawa ng kalukuhan mo, ha, Peter? Opo, inay. Kung ano man ang bilin ninyo, ay gagawin ko. Para hindi na kayo magka-problema sa akin. O sige po, inay. At nagmamadali na kami. At madatnan ko pa ang gusto kong makita.
Aling Maria, nasan po si Kuya Dong? Nagpunta ba siya dito? Oo, siya. Kaya lang, nagpasama si Peter. May pinuntan sila. At di naman sinabi kung saan para di raw mabulilyaso ang lakad nila. Ha? Saan kaya sila pupunta, Aling Maria? Hindi kaya sa ibang kabarkada nila at magiinuman na naman? Ay, di naman siguro siya. Dahil sinabihan ko na si Peter na wag muna siyang iinom ng alak. At saka kasama naman niya ang kuya mo eh. Ganun ba? Alam nyo, Aling Maria, ulyanin na si Kuya. Sinabi niya sa akin na mamamalengke ako, pero nakalimutan niyang mag-iwan naman ng pera. Kung kailangan mo nang pumunta sa palengke, pahihiramin muna kita para mabili mo na ang dapat mong bilhin. Naku, wag na po, Aling Maria. Baka akalain ni Kuya na may pera ako. At alam ko na hindi maniniwala yun na humiram ako sa inyo. Ha? Bakit? Nahihiya ka ba na hiram sa akin, Chacha? Nako, huwag kang ganyan. Kung importante ay magsabi ka lang. Dahil yung kapatid ko na nasa abroad ay sinuportan kami. Alam niya ang nangyari kay Peter at nagpadala ng ibinayad namin sa ospital at may natira pa. Wag na po, Aling Maria. Hihintayin ko na lang si Kuya para hindi ako mag-alala na may utang ako sa inyo. Sige po, aalis na po ako. Dito na tayo sa lugar na sinabi mo. Pero saan kaya dito? Ang bahay ng babaeng yun. Basta, magtanong-tanong tayo pare. Para malaman natin kung alin dito ang bahay nila. Tsaka, sobrang kalumaan na yung larawan na yan, pare. Baka nakakahiya na magtanong tayo. Hindi na yun nakatira dito. Baka lumang-luma na yun ang larawan. Parang kupas na kamo pare. Siguro naarawan at naulanan kaya nagkaganito ang larawan. Parang kupas na at luma na. Pare, ayun. May lumabas ng matanda. Baka siya yung amin yan. Halika, lapitan natin siya. Para makapagtanong tayo. Halika na. Mukhang alis yata eh. Dali mo. Tanungin natin siya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ano bang itatanong mo iyo? Sino bang hinahanap mo? Gusto ko lang pong malaman kung dito nakatira si Christy. Ha? Kilala mo pala ang anak ko. Oo, dito siya nakatira noon. At ako ang kanyang ama. Manuel ang pangalan ko. Ikinagagala kong makilala kayo, Sir Manuel. At sana hindi kayo magalit kung makipagkilala ako kay Christy. At pwede ba siyang makausap, senyor? Ano? Kakausapin mo ang anak ko. Senyor, pakiusap po. Gusto ko lang makipagkilala kay Christy. Wala na akong ibang sadya. Ikinalulungkot ko iyo. Alam mo, si Christy ay matagal na siyang patay. Ano? Hindi! Hindi! Hindi!
Ano kaya ang gagawin ni Peter sa kanyang natuklasan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling mundo ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.